Good morning guys. Nandito kami ngayon. Nagtutulong-tulong kami sa paggawa ng bahay para matapos ito. At ito naman si Kuya, yung helper po namin. Siya yung taga-putol ng patong at siya yung taga-hakot at siya naman ngayon taga-buka ng patong. Kilala daw kito yan. At ito naman ang karpintero. At mamaya-maya naman magpapamerienda tayo sa kanila. Kaya ang ginagawa ko, tuwing alas 10 at saka 3 PM, meron tayong pamerienda. Kasi pag walang merienda, mahina ang katawan eh. Kasi mabilis gutumin, lalong-lalo na pag pinagpapawisan ka sa trabaho. Ito talaga ang mission natin na makatulong. At syempre, bagamat nakakapagod itong ginagawa natin, pero sulit naman pag nakita natin na matatapos na ito at mapapasaya natin itong isang pamilya. So iba yung pakiramdam na nabibigyan natin ng pag-asa ang isang pamilya na talagang, sabi nga ng iba, salat sa hirap ang kanilang kalagayan. Kaya ito ngayon guys, pinagsisikapan namin at siyempre tumutulong na rin ako dito sa ng sahig. Ako yung tagapako ng mga dito, sahig, para mabilis. Pag natapos na ito, siguro by next week pwede na silang makalipat dito. At sasamahan ko sila sa paglipat dito. Pupuntahan ko sila sa dati nilang tinitirahan na bahay. At ibablog ko sila mula doon hanggang papunta dito sa paglipat nila sa bagong tirahan. Kasi kailangan nang matapos ito guys, magtatag-ulan na at siyempre hindi na nakakapagpasada si Tatay Ambo. Kailangan niyang mamasada para meron silang pagkain araw-araw. At isa sa mga gagawin ko, pag lumipat na sila dito, bibili ako ng kalahating sakong bigas at saka grocery para meron silang pagkain hanggat mag-uumpisa ulit sa pamasada si Tatay. At nagpapasalamat ako sa Diyos dahil naging instrumento tayo at nakita natin sila. At ngayon natutulungan natin na mapagawa ng bagong tirahan. At siyempre, nagpapasalamat din ako sa sponsor na nagpaabot ng tulong. At nagamit po namin pambili ng yero, mga pako, at hardiplex. At siyempre, ginamit ko rin sa pagsweldo ng karpintero at saka sa helper. Kasi medyo mahal ang karpintero, 600 per day, at ang binayad ko kay Tatay, yung helper namin, tagaputol ng patong, kasi mas mahirap ang mamutol ng patong tapos hakutin mo pa. 600 po ang isang araw na hiningi po niya. At dapat isang araw lang sana sa magtatrabaho, pero nakiusap ako sa kanya na kung pwede siyang pumasok ulit kasi kailangan namin ng katulong sa pag-ano nga ng patong, taga-biyak. At siyempre another yun na budget. Nagkakasya po natin ang budget para matapos to. Pero siyempre hindi nga maiwasan na mayroong mga kulang, lalong-lalo na pagpako. Kasi ganito, pag ganito yung material sa ginagamit, puro patong, mas maaksaya ng pako. Kaya hindi maiwasan na talagang mayroon pa tayong bibili ng mga materialis. Kaya sige lang, ang gusto kong makita na maayos to at pipinturahan pa natin to guys para mas attractive tingnan. Papagandahin natin to.
At sa nakikita ko naman guys, mukhang matibay itong haligi niya, matibay. At saka yung magiging higaan nila, ang tibay ng pagkagawa ng karpintero. Kaya papasalamat ako kay karpintero sa kanyang pagtulong din dito. Pinakiusapan ko siya na siya yung gumawa dito. Dahil na-experience ko yung nakaraang ginawa namin doon sa Matanda. Yung panday, yung karpintero, pumapasok lang siya pag gusto niya. Wala ako doon sa lugar nila. Tapos pagpunta ko doon, saka lang papasok. 1:00, 2:00. Ilang oras na lang ang ginagawa niyang trabaho. Kaya alkansi po tayo sa pagpapasweldo natin. Siyempre, wala namang perfecto kahit ako. Siyempre, pinag-aaralan ko, inoobserbahan ko rin yung bawat karpintero, yung galaw, yung mga demand. Kasi may mga karpintero na nagdi-demand, 'di ba? So ako nakikisama po ako. Kasi ang gusto natin matulungan ko rin yung karpintero. Pero minsan may mga karpintero na umaabuso. Kaya ito ngayon, kabarangay ko lang ito. At nakikita ko naman maayos ang paggagawa at saka hindi siya palayusi. Isa sa mga nakita ko, nakakatipid po tayo ng budget dahil hindi po siya mahilig mag-UC at hindi wala talaga siyang bisyo. Kaya nakakatipid at siyempre, kasama sa budget yung merienda. 10:00 ng umaga at saka hapon, kailangan may merienda yan. So, pinalagyan ko dito ng balkonahe. Yung dito sa loob, kwarto nila at sa harap, balkonahe para mayroon silang matatambayan. At doon naman sa kabila nito, kusina nila. So, maliit lang siya pero maganda ito tingnan pag natapos na mga idol. At sa mga followers dyan, maraming salamat sa inyo sa panonood ng mga videos ko. At sa mga hindi pa naka-follow at sa mga hindi pa naka-subscribe, pa-subscribe naman po dyan.